Hello guys! Welcome to Simply Jens. Samahan niyo ako dito sa Taytay Day of Prayer. Marami kaming guest dito. Nandito si Tony Gonzaga, si Bonoy Gonzaga, si Pinti, at marami pang iba. Naway mabless kayo sa mga word of encouragement, inspiration na i-share ng bawat speaker. God bless you all. Three. So ano po ba yung nasa puso nyo at vision behind the annual Taytay Day of Prayer, which is happening right now? Siguro, Pastor, i-correct ko lang po na hindi po ako yung mastermind. I'm just a channel. Pero I think it's a collective effort of everybody, especially yung ating mga kapastoran dito, including you, and of course, our people of Taytay. So masterminds. Na nasa hindi sino nagturo dyan? Sabi niya, mapasa amin ang dito saan? Katulad ng bakit niya sinabing mapasa amin ang kaharian mo? Kasi si Jesus, hari. Para wala yata akong kausap ngayong hapon na ito. Sabi niya, mapasa amin ang kaharian mo. Sabi niya, mapasa amin ang kaharian mo dito sa lupa, katulad na sa langit. At sabi niya, bigyan mo kami ng aming. Yun ang gusto niya lagi, yung doon kayo mahilig sa ang natandaan niyo sa panalangin, yung bigyan mo kami ng aming kakainin. Yun ang natandaan niyo. Pero yung sundin ang loob mo, ayaw natin. Para wala yata akong kausap. Ang gusto mo lang kumain, pero ayaw mong gawin yung kalooban. Ang kalooban ng Diyos, simple lang. Sa mga tatay dito, dapat isa lang asawa mo, kalooban ng Lord yan. Para wala yata akong kausap. Pag sinabi kalooban ng Diyos, hindi mo i-chismis yung kapwa mo. Kalooban ng Diyos yan. Pag sinabi kalooban ng Diyos, hindi tayo nang dadaya sa timbang sa palengke. Ay nako, wala akong kausap. Dapat tumatayo na kayo. Pagkabilang ko tatlo, tumayo kayo lahat. Sige po, kayo kayo lahat. Tayo kayo lahat. Pagkabilang ko tatlo, yung sigaw na hindi nyo pa nagagawa, gawin nyo na. Bakit tayo sisigaw? Kasi gusto natin may mangyari sa event na to. Ayaw natin na walang mangyayari. Kaya tayo sisigaw kasi gusto natin marinig tayo ng langit na nagwawala tayong mga anak ng Diyos dito sa lupa. Kasi gusto ng Diyos ang mga tao dito nag-i-enjoy. So pagkabilang ko ng tatlo, yung hindi mo man nagagawa palakpak at sigaw, gawin mo na sa hapon na ito. 1, 2, 3, go! Sa langit. So ang prayer natin na yung langit mag-manifest sa lugar na ito ngayong hapon na ito. Sabi ng Bible, righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Pag nagkakaharian ka ng Diyos, meron kang kaligayahan.
meron kang kapayapaan. Taas po natin ang ating kamay. Sino po naniniwala na mabuti ang Diyos? Taas ang kamay. Hallelujah. Lahat na may karamdaman, magsisigaling sa oras na ito. In Jesus' name. Lahat ng may utang, makakabayad na. Lahat ng... God, grabe. Magpapansin ka na kay Lord. Dito, yung naniniwala ka na pag pinag-aalihan ka ng Diyos, hindi ka na magtatakbo sa pastor mo. Hindi ka na magtatakbo sa worship leader mo. Para wala yata akong kausap. Take me out of the dark. Sino rito yung gusto niyang mawala sa dilim? Taas ang kamay. Sino rito yung gusto mapunta sa kaliwanagan ng Diyos? Taas ang kamay. Sino rito gusto makaranas ng kaharian ng Diyos sa umahapon na ito? Taas po ang kamay. Sabi ko po, taas ang kamay, Lord, gusto ko maging bahagi from darkness to light. Sabi ng Bible, for you are a chosen generation, a royal priesthood, who has called you out of darkness with this marvelous light. Dapat mapasok natin ang kaharian ng Diyos sa lugar na ito. Hindi building ang papasukin natin. Pinayaran ka ng dugo ng Panginoong Yesus para ikay ma-born again, para ikay maging part ng kaharian ng Diyos sa mundo ito. Lakasan natin ang amen. Taas po ang kamay na gusto tumanggap at mapunta sa kaharian ng Diyos. Pagkabilang ko ng 3, 5 minutes na prayer lang, takbo po kayo sa harap ngayon na 1, 2, 3, go. Kung gusto mo maging part ng kaharian ng Diyos, sige po. Takbo, tatlo. Pag sinabi from darkness to light, hallelujah. From sugarol, na hindi ka na magiging sugarol. From drug addict, hindi ka na magiging drug addict. Taas po natin kamay, sabihin natin, Panginoong Yesus, tinatanggap kita bilang hari ng buhay ko. Alisin niyo po ako sa dilim. Ilipan niyo po ako sa kaliwanagan ng aming Panginoong Yesus. Tinatanggap kita, Panginoong Yesus, bilang hari, tagapagligtas. Tagapagligtas at hari ng buhay ko, Panginoon. Salamat po dahil tinubos mo ko ng iyong dugo at bahagi na ako ng iyong kaharian sa hapong ito. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, sa lahat po ay magsabi ng Amen, Amen. Araw So, sabi sa akin, magbigay daw ako ng testimony, pero parang alam niyo na yung storya ng buhay ko sa pag-artista at lahat ng pinagdaanan ko. Pero siguro, kung may share man ako, yung pinaka-latest na lang na pinagdaanan ko sa aking faith, na pwede kong i-share sa inyong lahat. Alam niyo po ba, bilang isang mananampalataya, ang kabuuan ng iyong paniniwala at pagiging Kristiyano ay nakabase sa iyong pananampalataya. Your Christianity or your belief in Jesus is all based in your faith. At the
end of all of this, sa buong pagkabuhay ninyo dito sa mundo, ang pinaka-importante na ipapamuhay ninyo, pagharap ninyo rin sa Panginoong Diyos, ay ang inyong faith, palataya. Faith. Iyon ang aking isi-share sa inyo kung gaano kahalaga ang faith. 13. Hinanda ko yung mga verses na paborito ko about faith. Sabi sa John 14:13, "And I will do whatever it is that you ask in my name." Whatever. Napakaganda ng verse na yan. Alam nyo, kaya instead na magbabad tayo sa social media, magbabad tayo sa mga sa salita ng Diyos, dahil lang sa social media, nakaka-depress, nakakalungkot ang mga balita, pero ang salita ng Panginoon, bibigyan ka ng buhay, pag-asa, at kasiyahan dahil meron pang kakapitan na totoo. It is the book of truth. Sabi sa John 14:13, "Ask whatever it is in my name, and I will do it for you, so that the Father may be glorified in His Son." Laging napaka-importante ng in Jesus' name. Hindi basta, maraming salamat po sa pagkain ito. Amen. Lagi nating dapat i-acknowledge ang pangalan ni Jesus sa lahat ng ginagawa natin. Kung ang ating expression, kung meron tayong mga expression, di ba? Naku! Ay! Yung mga ganyan, huy! Dapat, kung naniniwala bilang isang Kristiyano, dapat ang laging expression ng ating bibig, in every word that we say, dapat laging kasama si Jesus. Pupunta ako sa mall, makakarating ako, magkita tayo mamaya sa SM, ha? Magkikita tayo dyan mamaya. Kung alam ninyo kung gaano makapangyarihan, it is the name above the universe. It is the name that God has created the world. In the beginning was the Word, and the Word is God. And God and Jesus is one. So in the beginning, Jesus was already there. Pag binasa po natin ang Biblia, lahat yon ay pagkukwento lamang ng pagdating ni Jesus sa New Testament. At ang kabuuan ng New Testament ay ang buhay ng Panginoong Jesus, kung paano siya ipinadala dito sa mundo para iligtas ang bawat isa sa atin, para makapiling natin ang Panginoong Diyos pagkatapos ng buhay. For you, so that the Father in heaven may be glorified through His Son. At meron pang isang verse na gusto ko about faith. Matthew 9:29. It says, "According to your faith, it shall be done to you." Kung ano ang pinaniniwalaan mo, yon ang mangyayari sa'yo. Alam niyo po ba, nung bata kami, kinukwento ng tatay ko, ni Daddy Bonoy, na sa lugar namin sa Libis, kami lang daw dalawa ni Alex ang hindi nakaranas ng bales. Alam niyo po yung bales? Lalawayan yung tiyan. Sinabi ng daddy ko yon, kayong dalawa lang ng kapatid mo ang hindi nakakaranas ng bales. Dahil bata pa lang kayo, hindi na ako naniniwala dyan. Sabi kasi ng daddy ko, according to your faith, it shall be done to you, and whatever it is that you believe is powerful in your life. Kapag hindi ka naniniwala sa isang bagay, hindi yun magkakaroon ng kapangyarihan sa buhay mo. Kaya sabi ng daddy ko, hindi ako naniniwala sa bales at sa paglaway. Mas naniniwala ako sa salita ng Diyos. Mas naniniwala ako sa no weapon formed against you shall prosper. And in Jesus' name, you are covered by the blood of Jesus and you are protected. Sabi ng daddy ko, mas naniniwala ako sa kapangyarihan at pangalan ng Panginoong Jesus na siyang mag-iingat at magpapatnubay sa inyo. So lumaki ako na gano'n ang narinig ko sa akin.
fell down after 6 years of vlogging. Na-realize ko, wala pala akong pupuntahan based sa sarili kong diskarte. Kaya sabi ko, Lord, susunod na ako sa'yo. And ito po yung mga na-discover ko sa pagsunod ko sa Panginoon. I will focus on heavenly things. I will focus on Jesus. I will focus na sa langit ang tingin ko. Hindi sa makamukondong bagay, hindi sa mga bagay na nakikita ng physical eyes ko. I'm gonna focus sa kung ano yung pinapagawa niya sa akin. Na whatever it takes, Lord, basta gusto mo, gamitin mo ako. Like ngayong gabi na to. And I realize that it is impossible. Imposible pong sundan natin ang Panginoon if you still focus on earthly things. Imposible po yun. I do believe everybody here knows Jesus Christ. I do believe everybody prays. I do believe kaya nga po nandito kayo. And ngayon, sinasabi po ng Panginoon, if you focus on earthly things, sa mga mundong bagay, maaaring kilala mo lang siya, pero hindi ka makakasunod sa Kanya. Because for you to be able to follow God, you have to be able to let go. Let go of anything that's not coming from Him, na hindi galing sa Kanya. Yun yung mga personal desires mo, yun yung mga pangarap mo na ikaw lang yung nag-iisip. At yung mga problema na hindi naman talaga problema, nagiging problema mo because of your human understanding. Even if it's only 1%, it will lead to disappointment. I do believe na disappoint na po ba kayo kapag meron kayong pangarap, hindi nangyari, even if it's short or long term, meron kayong goal, pero hindi nangyari. And then you'll get disappointed. And then mamaya-maya lang, magpaplano ulit tayo, then we'll get disappointed. It's because hindi tayo naka-align sa Panginoon. And if we focus on Jesus, we always say, all for Jesus, all for the glory of God. Notice po natin yung word na all, ibig sabihin lahat. Maliit or malaki, lahat, bigay sa Panginoon. And when we say that, dapat po totoo sa puso natin. That all for the glory of God, kahit anong ginagawa mo, it should reflect sa buhay natin. As you light that candle, you are actually declaring before God and before all these people that your life will become a very powerful example, that your life will become a powerful offering of your service, your commitment, and your suffering.